2020 pa lang nasa listahan na namin tong content na to, pero ngayon lang namin gagawin. Bakit? Hindi ko rin alam actually kung bakit ngayon lang namin gagawin to. Pero ngayon pare, magluluto tayo ng galunggong. 3 ways, pare. Ang galunggong, sinasabi nila, murang isda daw. Magkano bili mo per kilo? 200 ang per kilo. 200 per kilo? Mahal. Medyo may kamahalan, 3 kilo to. Meron tayong 3 kilo dito na assorted size ba to? Oo, kasi kung ano yung pinaka-size niya, halos pare-pareho naman. Halos pare-pareha naman, oo. Galunggong 3 ways na dati, ano ba niluluto dyan? Prito, paksiw, sarsyado. Yun lang naman eh. Gagawa tayo ng 3 method na paggagamitan natin ng galunggong, iibahin natin yung form niya, tapos mula sa 3 bagay na yun, gagawa pa tayo ng isang dish. Pare, oo, di ba? So, parang galunggong 6 ways to, pero 3 ways na lang natin, di ba? Ang una nating gagawin ay, very basic, tinapang galunggong. May mabibili ka naman sa palengke, pero kasi pag sa palengke ka bumili, hindi mo alam kung kailan pa yun. Di ba? Medyo matagal na yun. May 2 method. Yung isa, tulad nung nag-research ako ng kung paano gumawa ng tinapang bangus. May iba pinapakuluan pa. Yun din sana yung gagawin ko. Eto, meron kaming tubig dito. Oo. Yun din sana yung gagawin ko. Kaso, ang tendency kasi nun, matanggal yung ulo, matanggal yung butot. Ayaw natin nun. So, irerekta na lang natin to mula hilaw, pare. At hindi na tayo gagamit ng ano ngayon? Ng karton. Oo, bilang smoker. Pero eto yung smoker setup natin. Maaaring wala kayo na itong mga stackable na tray na to. Importante lang naman dyan. Madaling yan to. Madaling i-replicate to, pare. So, explain ko muna itong setup natin. Ha? Galing muna natin yan. Actually, may nakita ako sa internet. Nagtinapa siya ng galunggong sa kawali. Sinalang niya yung kawali sa kalan. Nilagyan niya ng kahoy, yung loob ng kawali. Tapos, tinakpan niya ng takip. Panya. Oh, na-smoke yun, di ba? Medyo kuha tayo ng inspirasyon doon, pare. Pero huwag niyong gagawin sa loob ng bahay ito. So, kung meron kayong stove sa labas ng bahay, mas maganda. Kung wala naman, may paraan din naman. Ganito gagawin natin. Meron tayong kalan dito na butane, tapos huwag nyo na munang pansinin to. Mahalaga ito, cast iron pan or kahit anong pan na hindi nyo nagagamitin sa pagkain. Pag cast iron kasi, bakit? Ano nakakatawa? Hindi. Ano? Wala, sir. Wala. Hindi, Mr. Jimena, pumunta ka dito. Kasi nagkaklase tayo dito eh. Ano ang nakakatawa sa klase ko, Mr. Jimena? Wala po, sir, kasi... Kasi corny ka. Pan. Pan? Bakit? Anong problema sa aking panjama? Anong problema dyan? May mali ba dyan? May mali ba dyan? Sa asawa ko yan. Pagkahubad kagabi, kamali ako sinot, madilim eh. Anyway, kahit anong kawali, ang cast iron, kapag lutuan natin ang kahoy ito at maguling yung kahoy dyan, malilinis pa namin yan. Yung mga iba na aluminum o stainless, baka hindi na. Kaya ito yung gagamitin namin. Kung meron kayong kinakalawang na sisting plate dyan, pwede naman. Basta ang idea niyan, may init dito sa ilalim na magluluto sa ating galunggong, tapos meron ding kahoy, tapos yung galunggong nasa taas. Tapos eto, kahoy. Ngayon, kung anong kahoy, eto yung mga tira namin na pang camping. Meron mga smoking wood, pero nakita ko dati sa isang news episode ata, hindi ko alam o kung ano man, ang ginagamit nilang kahoy ay kusot. Yung panggawa ng furniture, kinakatam nila, ganon. Kinukuha nila, yun yung pang smoke nila. May nakita rin ako, nagsusmoke gamit bao ng nyog. Ang bao ng nyog, mabibili mo na sa palengke yan, mahihingi mo nga lang yan eh. Basura lang yan eh, di ba? Pwede rin naman yun, di ba? Pero itong gagamitin namin. Lagay tayo ng kahoy dyan. Kasi ang idea is, mapapausok natin to at nang hindi siya nag-aapoy. Hindi pwedeng mag-apoy. Kailangan umusok lang. Parang ganon. Oo, parang ganon. Takpan ng aluminum foil. Pwede na yan. Wala pala si Tito, no? Busy si Tito. Kukumpune. Mamaya tatawagin ko. Tatakpan natin ng aluminum foil. Una, para hindi masyadong direct yung init. Pangalawa, kailangan covered siya para walang oxygen, hindi mag-apoy. Importante yon. Hindi naman totally walang oxygen, pero limitado yung oxygen niya. So mag-leave lang kayo ng konting ganyan para mamaya, ayan, may butas dyan. Para mamaya, ilulusot nyo na lang yung kahoy dyan. Kapag kailangan nyo mag-refill. So kayo toothpick o tinidor, butas-butasin nyo lang na ganyan. Para may lalabasan yung usok. Kasi pag walang butas, walang lalabasan, di ba? Tama. So, kuha pa kayo ng isang tray. Ngayon, kung wala kayong ganton tray, kuha kayo ng bricks o hollow block o kung ano man, iharang nyo lang dyan. Ganun ginagawa natin dati, di ba? Yan natin dyan. So, kuha tayo ng galunggong. Ilan ba kasya dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 8, sige. 4, 5, 6, 7. O, 7 na lang. Para lucky number. Tapos, eto nakita ko tong hack na to dun sa nag-research nga ako paano gumawa ng tinapang bangus. Yung iba daw yung kaliskes, pinapahira ng toyo para masigurado ng golden yung kulay. Dagdag lasa rin naman yun, di ba? Lagyan natin ng toyo, tsaka maraming asin, pare. Kasi ang idea nga nito ay ma-preserve siya. Una sa lahat, mape-preserve siya ng asin. Pangalawa, mape-preserve siya ng usok. Ang usok ay merong preservative qualities. Ngayon, ito pala, bubuksan ko na pala to. Yan. Para umiinit na siya yung kalan. Lalamutakin natin yan. Ngayon, ilatag na natin dyan.
Ngayon, eto. Noong nakaraan, nasunugan tayo. Karton, di ba? Camping, oo. Camping, nasa gubat pa tayo nung nangyari yun. Buti na lang, walang masusunog doon, di ba? Uy, 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 nasusunog! So, ganito po ang mangyayari. Kapag mali po ang temperature nyo. Hindi, para extinguisher, pre. Ay, wala dito. Okay na. So, wala po kami ribs ngayon. So, ang pagluluto talaga ay isang fire hazard. Ngayon, nakaisip kami ng paraan. I mean, kami may smoker kami dyan. Pero eto, pinapakita ko sa inyo yung paraan. Paano kung wala kayong smoker? Diba? So, dahil may extra pa kami dito, lalagyan ko pa to sa taas. Ngayon ko lang gagawin to, ha? Teorya pa lang to. Kuha tayo. Balot natin dyan. Kaya may rack pa sa taas para may ganyan natin. Para sarado siya. Ngayon, toothpick, butas-butasan pa natin yan, medyo marami-rami. Para yung usok, galing baba, hindi lang dito lumabas. Para umaangat siyang ganon, di ba? So basically, nakagawa tayo ng oven dito. Pre, baka nga pwede tayo mag-bake dito eh. Hindi ko alam eh, di ba? Matindi yun, oo. So wait na lang natin na umusok, tapos ilalabas namin to. Kaya nakaganto yan, para madaling ilabas ng isang buo, di ba? Kasi magagabi na kasi, mahirap na ang lighting. So hintayin natin umusok, tapos, cut. Usok na pre. Smoker na, di ba? Ngayon, hinaalan natin yung apoy. Labas nyo na to, George at Amity. Kaya ba? Kaya ba mag-isa? Kaya ba? Ay, delikado. Pre, tulungan na kita, pre. Parang mas okay, pre. Pakibukasan. Oh! So sa tansya ko, lutuin natin yan anywhere between 1 to 2 hours. Kasi kailangan din yan medyo tuyo. Medyo tuyo, hindi siya pwedeng juicy pa. Tuyo talaga siya kasi masabaw pa yan. Kasi sira yan. Eh gusto nga natin, hindi siya mabubulok, matagal siya sa rep, parang ganyan, para, ano to eh, means of food preservation to eh, di ba? Yun, so, yaan muna natin yan kapag nawala ng usok, dagdagan nyo ng kahoy. Ganun kasimple, di ba? So, pwede na tayo mag-proceed sa ating pangalawa, pare, at gagawa tayo ng Spanish style galunggong, pare. Nung dati, gumawa na kami ng Spanish style bangus din. So basically, kinukuha lang namin dito yung mga technique na gumana na sa ibang isda at ina-apply natin sa galunggong. Kasi again, kapag galunggong, piniprito lang eh. Diba? Sayang naman. So eto, pwede itong pang-negosyo. Diba? Like, pwede natin, ay thank you po, ilagay sa garapon, tapos ibenta. Pwede rin namang nasa bahay lang. Again, ngayon ko lang gagawin to. Wala naman sigurong dahilan kung bakit hindi to gagana. Kasi pre, yung sa bangus nga, napapalambot niya yung tinik eh. Kahit yung malalaking bangus, siguro, mapapalambot din naman yung sa galunggong. Kasi minsan kapag pinirito ng matindi, nakakain na yung tinik eh. Diba? Tingnan natin. Diba? So malinis na to. Tanggalan natin ang ulo. Pero maangas nga, ano, pagka nakaganyan yung mga nasa garapon, no? Ang yabang yan. Ganyan kalaki. Hindi, legit, di ba? Ang sardinas pala, pre. Anong isda ba yun? Ang sabi na kwento lang sa akin sa ano dati to, sa Fishport, salinas daw ang tawag doon. Oo. So, iba talaga siyang klaseng isda. Yung sa ulo, ewan ko kung may magagawa pa tayo dyan. Tapos, ilalagay natin sa pressure cooker. Ngayon, for convenience lang, gagamitin namin tong electric pressure cooker namin. Pero, pwede naman gumamit ng normal na pressure cooker. Tapos, eto, mantika. Para mas social, olive oil ang gamitin natin, di ba? Yun to, Doña Elena. Baka naman, di ba? Kung si Richard Gomez na sponsoran nyo, kami rin, di ba? Kaya rin naman namin mag-deep fry ng crispy pata sa olive oil, eh. Kaya rin namin yun. Pero ano to itong mantika, depende na lang kung gaano kasosyal nyo gusto. Kasi pwede naman to, canola o ano. Pero, syempre, Doña Elena na. Uulitin ko lang. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Baka naman. Asin. Tapos may carrots dapat to, nakalimutan ko magpabili. Kahit ano naman yan. Eto, gusto ko to. Pickles. Kasi medyo maalat lalabas to. Tsaka fishy. So masarap to. Merong kontra ng asim at tamis, di ba? Dahon ng laurel, pare. Kailangan meron ito. Iba nga niya may silip eh, di ba? Tapos, eto hindi ko to nakikita. Pero parang wala naman ako nakikitang problema sa paglagay ng sibuyas, di ba? Manipis. Kasi feeling ko, kapag kumatas yung lasa yan sa mantika, masarap, di ba? Matamis yan. Oo, katamis yan. Tapos bawang, dapat to medyo buo-buo. Hiwang maniba. Iniisip ko baka mas makapal pa dun eh. Kunyari yan, ganyan. Baka hatiin lang natin sa 3. Yan mga ganyan. Para di madurog, tsaka para kitang-kita mo. Lagay na natin yan dyan. Tapos, pamintang buo. Yan, meron din ito yun eh, di ba? Lagay mo. Tapos medyo feeling ko bitin yung asin ko. Konti pa sa taas. Ano naman yan? Ulam naman sa kanin yan, di ba? Kailangan naman talaga may lasa yung bagay na yan.
Set lang natin to. 20 minutes. 20 minutes. Try natin kung okay na ba sa 20 minutes yan. Kung gagamit kayo ng normal na pressure cooker, ganun din naman. Wala talagang naiba kung paano yung ginawa dito, ganun yung gagawin dyan. Ngayon, nung huli akong gumawa ng Spanish style, may may tubig na nilagay doon, kung di ako nagkakamali. Pero eto, wala akong nilagay na tubig at gusto kong makita yung diferensya. Doon tayo sa pangatlo natin. At yung pangatlo natin, medyo ganito rin, pero gagawa tayo ng sardinas in tomato sauce gamit ang ating galunggong, pare. Nakalimutan lang pala ako. Doña Elena din yan. Green olives, Doña Elena. Ulitin ko lang. Baka naman, diba? Lagay lang natin konti yan. Ayan, okay. So, sardinas nga, pre. Dito uli yun, ipa-pressure cooker uli natin. Again, pwede sa normal na pressure cooker, diba? So, may mantika na dyan sa loob. Magigisa lang tayo ng bawang. Hindi naman kailangang gisang-gisa talaga, pero hindi rin magandang hilaw. Kapag ginigisa yan, lagyan natin ng sibuyas. Ito, basically, gumagawa lang tayo dito ng timpladong tomato sauce, pare. Kahit ano naman ilagay nyo dyan. Pero siguro, harutin na rin natin ng konti. Ito, kasi, yun naman ang advantage ng pagluluto sa bahay. Pwede mong harutin, di ba? Mr. Jimenez, hindi ako natutuwa sa'yo, ha? Bakit, sir? Kasi isang malaking pack. Yung knock-knock natin, Ayaw nga pala. Galunggong. Galunggong, oo. Who's there? Galunggong ng palay. Okay. Habang ginigisa natin, mag-isip na tayo ng mga pwedeng ilagay. Parang gusto ko, social na sardinas Italian seasoning, pre. Oy! Italian sardinas, di ba? Sa Spanish yan, Italian. Tama. Sardinas. Pero konting Worcestershire sauce? Ewan ko, wala lang. Smoked paprika, di ba? Galunggong! Chixilo! Ako ay galunggong! Knock-knock. Who's there? Galunggong. Galunggong! Gagalunggong. Gagalunggong. Ayos lang. Tama na! Napamukha mo sa akin, wala pa ako eh. Habang nag-iisip ako ng knock-knock, tomato sauce, pare. Lagyan natin yan. Huwag natin lahat yan. Tapos timplahan na. Kailangan kasi ito palang masarap na yung tomato sauce natin eh. Kailangan natin timplahan to. Di timplahan natin. Gulasang pizza. Oo nga pala. Ang angas na ito. Pizza sardinas. Konting patis. Sa pandesal. Tama. Para lang medyo iba kulay ng konti. Lagyan natin ng konting toyo. Tapos, paminta. Tapos hindi ko ito tutubigan para malapot siya. Kasi yung sardinas na iba, medyo matubig na eh. Diba? Gusto natin medyo malapot para social. So, ito na isda natin. Again, tulad na kanina, tinanggalan ng ulo, tinanggalan ng buntot. Ayusin lang natin. Ngayon, eto sa normal na pressure cooker, kapag ganyang kalapot, maaring masunog. Maaring masunog yung sauce nyo. Kasi malapot na siya, di ba? Pero dito, sa electric pressure cooker, dahil non-stick din siya, ang non-stick kasi hindi masyado umiinit eh. Feeling ko, hindi siya masyadong masusunog. Feeling ko. Hindi ko alam. Pero malalaman natin yan. So, again, kahit ano naman yan. Pwede kayo mag-normal na pressure cooker, pwede electric. Pero kasi eto yung meron kami. Kasi sobrang laki nung isa namin pressure cooker para sa konting galunggong. Di ba? So, eto yung meron kami. So, yun, yaan natin to. So, ilagay na natin yan. Pressure cooker tayo ng 20 minutes, pare. Nag-timer na, pare. Ang bango. Medyo may karne. Kaya ganun. Baka hindi nalinis yung pressure cooker. Ayan, no? Nagtubig siya, di ba? Ngayon, ang tanong dito, malambot na ba yung galunggong natin? Kuha tayo isa. Buo siya. Pero ang tanong, malambot na ba? Uy! Lambot na. Silicone pa yung hiwa mo. Oo, silicone pa yan. Kunin ko muna yung laman, ha? Wala mo ng tinik. Ayos lang. Sarap naman. Pero yung tinik, makakain na ba? Parang hindi pa. Dapat nakakain to eh. Ayan, no? Pero feel mo kaya rin lang. Piling ko makukuha. Pero konti pa. Salang pa natin to. 15 minutes. 15 minutes. Tapos siguro eto, dagdagan na rin natin to. Oo, so bali 35. Pero flavor-wise, okay siya. Galing ha. Pero again, mamaya na ako magre-react. Nagdagdag ng 15 minutes pare. Ang bango, tapos kanin, no? Okay. Mas lumubog siya na feeling ko, ibig sabihin nun, mas lumiit, umimpes. Lumapot nga eh. Galunggong natin. Medyo parang lumapot nga siya. Ay, feeling ko kaya. Feeling ko lang, ha? Feeling ko talaga. Hoy! Sa mga naghahanap kay Luna, ayan o. Hoy! Ayan, lalaglag na may ilaw natin. Yan talaga boss namin eh. Anyway, tikman na natin to.
Durog na yung ano. Oo. Tinik. Nadudurog na. Pero feeling ko konti pa. 5 minutes. Kasi ganito eh. Napansin ko, kanina malambot na yung malambot na yung karne. Pero yung karne ngayon, hindi nagbago. Yun na siya. Feeling ko kapag dinagdagan pa to ng another 10 minutes. Wala mangyayari. Hindi, meron. Kasi ganun pa rin yung karne, pero yung tinik lumambot. Halika nga dito. Sabi mo sa akin kung makakain mo na yung tinik niyan. Ayan na eh. Wala na dura eh. Okay na? Okay na to? Parang wala nang tinik. Actually, para siyang para siyang kasing tinik ng mackerel. So tingin ko okay na to. Kasi George, okay na, di ba? Para naalala siyang tinik nung mackerel. Pero ito. Purong-purong tinik. To, kakainin ko, ha? Kakainin ko. Wala na, pre. Kaya na. Kayang-kaya na siya. Sarap. Ganun pa rin yung lasa niya. Lagong sarap. Uy! Uy, wala pa! Wala na. Tapos Ay, sorry, okay, so sorry. dito na po nagtatapos ng episode. Ah! Para lang mas madali, ano muna natin to? Palamigin muna natin ng konti, di ba? Tapat mo lang sa electric pan para makuha natin ng maayos. Ngayon, eto, meron pa remaining 21 minutes and tapos yung smoker natin, konti na lang din siguro. So, ito na yung sardinas natin. Same time din, 35 minutes. 35 minutes. Feeling ko 40 okay pa rin. 50, baka magka-problema na tayo. Parang lapot na itsura niya, oh. Ayan, oh. Very thick. Kuha tayo isa. Pre, mga sardinas, oh. Ganyan yan eh. Ganyan yan eh. So, magkwento ko muna tayo tungkol sa paparating na National Heroes Day. Oo, kasi mainit pa ito. Hintayin lang natin. National Heroes Day ay araw ng mga pambansang bayani. Ano pa? Wala, ayan. Subo mo na. Okay na, tapos na yung pag-uusap eh. Lasang sardinas, pare. Tsaka, malambot yung buto, di ba? So, okay na tayo dun sa dalawa. Nga pala, no? Pinaganto ko lang yung sa Spanish style kasi gusto kong mahiwalay kasi ang dami niyang components para mahiwalay dun sa mantika sa baba, di ba? Check na lang natin yung smoke natin. Tapos, wala lang. Check lang. Ito na ating makeshift oven, pre. Makeshift smoker. Ito, amin mo yung foil mo. Teka lang, ayusin ko lang to, Ano ba to? Telepono ba to? Yung parang nung araw. Tito. Ano ba ginagamit ko? amin mo. Hindi, ganito. To. Tuturuan kita. Amin mo to. Ang bango, di ba? Ang bango. Sabi nga nila, ang demonyo ay hindi itim at pula, kundi puti na nabibili sa kanto. Diba? Amin mo. Diba? Homemade tinapa, pre. Diba? Maangas. Bango. Sige, i-plating na natin ito mga para formally matikman na natin. Hindi natin masyadong gagadahan yung plating na ito. Kaya naman, meron pa tayong mga dishes na gagawin dito. Pero eto pare, eto ang gusto namin mismo ipakita. O kung paano nyo lulutuin yung galunggong nyo. Ngayon, kung paano nyo pa ito lulutuin further, kayo na bahala dyan. Kayo na mismo bahala dyan. Kumbaga, eto, pwede namin tapusin yung episode dito. Pero gusto na namin ipakita kung paano, kung gagana ba talaga siya. Pero eto, tikman muna natin to. Ganda, tinan mo. Diba? Ang ganda ng galunggong. Amoy tinapa, tsaka amoy galunggong. Tinapang galunggong. Okay. Natatabangan ako sa kanya. Mas hindi, nandun yung lasang smoke. Medyo mahina yung lasa ng alat. Masarap siya. Pare, panalo to, di ba? So mamaya, gagawa tayo dito ng something. Ngayon, eto, pucha, pre, pakain mo to sa tita mong galing US. Ay, ikaw agad ang paboritong pamangkin yan. Saka binalot ata nila yung yung dahon ng saging yung Alin? Tinapa? Hindi, paano papasukin ng usok, pre, kung balot ng dahon ng Hindi, saging? binalot ko ba yung nasa ilalim lang? Pickles, olives, bawang, sabaw niya, pre, oh. Yan. Pre, ang tsotsal ng itsura nito. Diba? Di mukhang galunggong, pre. Di, tsaka ito natikman ko na kanina yan. Kasi inaano-ano nga natin. Alin? Inaano-ano natin kanina yan. Pre, panalo to. Panalo siya. Nga akong kanin, pare. Pero yung kanin makatao lang, yung mga gulay-gulay niya. Mantika sa kanin. Pakita ko lang na talagang malambot, the perfect bite. Diba? Alvin, para sa hindi ko lalagyan ng pickles. May pinasok ka doon. Olives, pero hindi ko lalagyan ng pickles. Pili ka, olives o pickles? Wala, tanggalin mo. Hindi pwede, di pickles na lang. Tanggalin mo. Kailangan yun, bro. Hindi, pili ka, olives o pickles? Sige na nga. No. Kasi mas alam kong ayaw mo ng pickles kaysa olives No. Kuha, di ba? Parang ano siya, like, Parang yun social, talaga. ang social. No, ang social niya. Ikaw ba naman, taga Spain, di ba? Social ka talaga, di ba? Ngayon, yung sardinas naman, may darating lalaki. Sino kaya yan? Baka si Dudut. Amoy mo yung Italian seasoning na nilagay natin. Pero tingnan mo yan, Ang ganda, di ba? Mukha talaga legit na sardinas.
Halika dito. Sardinas lang to, baka maarte ka pa. Kasama yan! Kasama yan? Kasama yan! Doon ka mabilib! Mom. Oh. Di ba? Naramdaman mo, Tinek? Gaga. Di ba? Wala. Sasabihin mo sa mga klase mo, ay sardinas ng ulam namin. Pero ganito yung sardinas. Homemade. Ay, ba makakagawa kayo sardinas niyo? Hindi. Oh. Ang gara nung buto Ay, yung tinik Wala na halos, no? Durog, no? Ang galing. So the magic number is 35. 35 minutes pare. Pero again, ang bawat pressure cooker ay iba-iba. Ang bawat pressure cooker, tulad ng oven, hindi yan pare-parehas ng init na binigyan ng PSI, di ba? So depende pa rin sa pressure cooker yan. Pero 35 minutes, maganda ng starting point yun, di ba? Kasi feeling ko kahit sumobra to ng 10 minutes, na naman problema. So kung nyari mas mataas yung PSI ng pressure cooker nyo ng konti, baka okay pa rin naman, di ba? Baka walang problema. So nakagawa na tayo ng galunggong 3 ways. Nakagawa tayo ng tinapang galunggong, Spanish style galunggong, at sardinas na galunggong pare. Ngayon, para mapatunayan natin kung yun ba talaga, yung mga nagawa ba natin yung mga produktong yun, gagawa tayo ng mga dishes na pangkaraniwang nila ginagamit. Yung mga produktong yun, gagawa tayo ng dish na ginagamitan ng tinapa, ng sardinas at ng Spanish style at gawin na natin yan pare. Gagawa tayo ng salted fish fried rice. Kadalasan to sa mga Chinese resto, 'di ba? Pero I'm sure hindi ganito yung recipe nila. Pero gawin na rin natin. Ang mantikang gagamitin natin ay yung mantika na may katas na rin ng galunggong, yung galing sa Spanish. Bawang, marami. Kontra, Aswang. bulate. Tapos pwede nating ilagay ito yung ating tinapa para rin ma-dehydrate pa siya and mag-concentrate pa yung flavors niya. Mas lumakas yung smoky na amoy tsaka yung fishy na amoy. Tignan natin yan. Hindi na po nahalata na medyo tutong-tutong po yung pang-fried rice namin. Tapos, since seafood naman yan, tease pa. Naknak! Ay! Master! Galunggong! 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 Sa rehas na Knock-knock! Galunggong! Galunggong get me! Get me! Galunggong get me! Norme, meron kayong galunggong powder. Diba? Masarap yun. Ano lang naman to? Added umami. Diba? Galunggong! 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 Come on! Maganda yun. Breathless, the course. Magaling yun, ha? Gusto ko yun. I like that. O pare, pwede na to. Gagawa ka ng tinapa fried rice, tapos yung tinapa, ikaw gumawa. Puto sa'yo, huwag kang lalabas sa stream, hasapakin ka ng mga kapitbahay mo. Sobrang angas mo. Sama na tingin mo sa akin, ha? tuwing linggo na lang, nagtitinapa ka ng galunggong eh. Oo, tingin lang! Sa tapas pa namin tindahan ng tinapa. Anyway, pare, bago pa magalit yung tinapa na dito, tikman na natin yan. Pero bago yan, para sumo ka muna. Konti lang. The perfect bite yan, pare. Ano ka dito? Tagal naman, ano ba? Ang hap. Di ba, no? Amoy na amoy mo yung pagiging isda niya, yung pagiging tinapa niya. Andun siya, pre. Ang social ng lasa, di ba? Parang eto yung, technically, parang one dish meal na to eh. Malasa na siya masyado. Kapag eto inulaman mo pa ng say caldereta, baka masyado ng rich. Di ba? Baka masyado ng rich. Siyempre, kape. Kape. Ay, good morning! Handa na ako sa aking kapay. Ang sarap. Di ba, no? Di ba, no? Masarap, no? Okay siya. Oo. Kala ko, kaagay mo yung kutsara ko. Magkakagalit tayo. Hindi, legit, pre. Masarap siya. Sarap ng tinapa, sarap ng bawang. Lahat masarap, di ba? Pati ako. Pero, ano naman to? Hindi naman dapat nakakagulat to kasi nga... Shoot, pare! Shoot. Magagalit dapat ako eh. Kaso na shoot eh. Di ba? Gold medal. Oo. Trick shot. Si Carlos Tulo. Pangit naman nun. Sasabihin ko sana, last place si Carlos Dulo. De, legit, pre. Etong sinangag na to, pwede naman gawin to kahit bumili kayo ng tinapa sa palengke. Wala namang problema yun. Pero again, meron lang dagdag angas.
Yabang. Kapag ikaw ang gumawa ng sarili mong tinapa, di ba? Yung ano pa niyan, mantika pa kasi niyan. Yung galing sa ano. Tama ka doon. Is correct, di ba? Corrected by ang lupit nom. Doon na tayo para sa ating pangalawang dish. Ito, typical lang ginagawa tong next natin. Gagawin nga natin parang pasta. Ginagawa ito yung mackerel na minsan okay yung mga Spanish-style sardines. Ginagawang pasta. Yun yung gagawin natin ngayon, pare. So, kailangan dyan maraming mantika. Dagdagan pa natin ng mantika. Medyo marami-raming mantika talaga. Tapos maraming bawang. Okay na siguro to. Lagyan na natin yung pasta natin na luto. Pasta water. Teka, check muna natin kung maalat. Hindi masyado. Halo lang ng halo na ganyan. Pre, olive oil to. Diba? Olive oil tong ginamit natin dito. Kaya masarap yan. Ano yun? Ano yun? Ano yung tunog na yun? Alam mo, pare? Comment of the day! Sino ba yan nag-comment niya, pare? Naturuan natin leksyon yan. So galing ito kay Mr. Nate_Blaze. Right. Hello Ninong, maliban kay Kong TV, ikaw ang pinapanood ko gabi-gabi. Gabi-gabi talaga ha. Na-entertain ako sa mga kulitan nyo, nakakapawi sa pagod ko, galing trabaho. Isa akong maliit na content creator na kumikita na rin kahit papaano. Yun! Marami kong natututunan bilang isang content creator. Sa mga interviews na segment nyo, smiley face, natututo na rin ako magluto kahit papaano. Congrats pare, mahirap ma rin siya monetization na yan. Pero nakuha mo, so congrats sa'yo pare. And na-appreciate ko rin na meron ako naiaambag sa buhay mo kahit papaano. Pagpatuloy mo lang pare, ang pagiging content creator ay hindi madali pero fulfilling at worth it din naman, di ba? So pagpatuloy mo na yan pare, huwag ka pang hinaan ng loob. Kasi kung ako pinanghinaan ng loob noon, wala sana tayo ngayon dito. Meron pang ito, maganda rin ito. Oh, dalawa comment of the day natin. Ano lang, special mention. Special mention, no? From Nish2594. Congrats Ninong Ray at sa buong team. Pakibulong naman po kay Amity at George. Crush ko po silang dalawa. Oy, teka lang. Di ako pabor. Isa-isa lang. Hindi, dalawa. Gusto niya magsasabayin eh. Dalawa eh. Magsasabayin daw eh. Crush daw kayo. Magsasabayin daw kayo. Yun yung sabi, di ba? Gusto ko lang pong sabihin na si Amity ay merong long-term relationship at si George ay ganun din. At manganganak na nga eh. Kaya with all due respect, manahimik ka. Hindi, joke lang. Yung mga puwipi na po kay Alvin dyan, 13 years. Hindi, meron kasi mga umaano kay Alvin eh. 13 years too late na po kayo. Sorry. Anyway, balik na tayo din eh. Asin. Tapos, kuha tayo siguro ng 2 piraso with all the other ingredients. Kaya ako huli nilagay kasi madudurog talaga. Kasi gusto ko dito, konti lang, ganyan lang oh. Ikot oh. Oo nga pala, no? Sige po. Gagawin natin sa Olympic. Sige po. Pag-ikot mo, pagbagsak. Pak! Okay. Next contestant, Philippines! Okay? Okay na, ito na, leche. Yun no. Yung keso kasi namin, inaanod ng baha eh. Dried parsley lang. At eto na ang aking bunsong anak na napaka-pogi. Ano? Anyway pare, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suwa ko muna. Konti lang. The perfect bite, di ba? Oy, ang sarap! Sip-sipin mo. Di ba masarap? Masarap siya. I mean, para lang siyang typical na aglio-olio. Nagkaroon ng lasang isda. Di ba? Kaya ngayon try ko naman yung olive sa yung pickles. Yung kasi medyo kakaiba dito eh. Pasa mo may pickles, tanga ka ba? Hindi, tikman natin. Hindi ako Italiano. Para magsasabi ko ano yung masarap na bagay para dito. Pero bilang Pilipino, masarap sa akin to. Pare. Panalo siya, simple, madali, at higit sa lahat. Ikaw gumawa ng Spanish sardines mo. Pare. Ngayon, doon na tayo sa pinakahuli at pinakamadali. Gagawa lang tayo ng simpleng sardinas na merong miswa. Again, ano lang, pre, sardinas sa may miswa, gamit ng sardinas na tayo ang gumawa. Para may nahuli pa humaharbat doon. So, mantika.
Bawang, maraming bawang. Kontra, Swag. bulate. Tapos sibuyas. Sibuyas na pula. Si Papa sibuyas na pula lagi ginagamit dito. So ako talaga, lumaki talaga ako sa household na puti ang madalas na ginagamit na sibuyas. Pera na lang sa... Talaga pula o Hindi, puti nga ang ginagamit natin sibuyas, pera dito. Pero sa mga ilang specific na dishes. Pero kung anong sibuyas kayo sanay, bahala na kayo. Si Ryan Reyes ng Philippines, gagawin niya ng kanyang gymnast. Hindi ata nakita ni Bale. Pagod ako, sir, pero sige, para sa Pilipinas. From the Philippines, double rice! Kaya ko ba yun? Dalawa? Kaya ko talaga dalawa? Oh, double spin mo. Double spin yan! Isang squeeze. Nahilo ako, sir! Nahilo ako, sir! Nahilo ako, sir! Yung bata, oh. Nakikita ng bata yung ginagawa kong katarantaduhan. Anyway, balik na tayo, pare. Sardinas. lahat. Oo, lahat na yan. Sardinas lang ulam namin eh. Pero, homemade yan, pare. O baka may magalit dyan, ha? Magsabi, hindi masarap yung sardinas. Durugin lang natin sa gitna lang. Kasi medyo ganid ka naman kung isang pirasong galonggong sa'yo, di ba? Tapos meron pang sauce dito na natira natin. Pero birthday po ni Alvin kahapon, baro isang araw. Diyan, lagay mo dito yung pinost mo sa Facebook. Si Malupiton daw ba yun? Ako po yan, ako po yan. Tubig, para mas masarap lang siyang ibahog sa... Sorry, sa kanin pala, sa kanin pala. Pula ba tali niyan? Oo, pula tali niyan. Indicate yan. Pero kasi may brand. Yung kay Papa kasi pulang tali, walang brand. Huwag mo sa amin tali yan. Hindi. Pare, okay na to. Benging plato, nang makain na yan. Ayan. Wala na tayong kung ano-ano pa, pre. Diba? Sobrang simple. At eto nga, pare, ang ating miso sardinas gamit ang homemade. Ako gumawa ng sardinas na yan. May planta kayo sa bahay niyo? Hindi. May barko kayo? Wala. Kaya mo yan? Tukan tayo. Nagluto ka lang ng sardinas, sapakin mo na. Sorry. Naging mayabang ako masyado. Kasi ganoon talaga kapag natututo ka na gumawa ng mga bagay-bagay na minsan mo binibili. Di ba? Anyway, pare. Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. So dapat di na nakakabigla kasi masarap naman yung sardinas natin. So for sure masarap to, di ba? Masarap. Ang sarap, pare. May kanin dumaan sa ilong ko, pre. Pero legit, pre. Para siyang, pag hindi sinabi sa'yo na, ang gumawa niyan. Hindi malalaman. Liga dito. Oo, ano? Di ba, no? Masarap, no? Aliga dito, Bin. Bakit ganun? Bakit may pamimilit, di ba, no? Masarap, no? Kailangan yon kasi may freedom of speech tayo. Masarap, di ba? Di ba? Masarap? Di ba? Hindi, legit. Masarap. Normal. Pero hindi naman talaga ito yung goal natin eh. Ang goal natin is yung kanina, nakagawa tayo ng sardinas na in tomato sauce. Nakagawa tayo ng, tawag mo ron, Spanish style. At nakagawa tayo ng tinapang galunggong, pare. Para lang mas mabigyan pansin natin yung galunggong. Eto ang galunggong medyo may kamahalang isda na siya. Kailangan, matry naman natin yung iba sa labas ng paksiw. Ito, ano pa ba? May nagsasanghay minsan yan. Sarsyado. Sa labas ng mga yun, pre, ang dami natin nagawa. Di ba? Tsaka ang gaganda. Kaya ako inunang gawin yung mga bagay na ginawa natin kanina. Yung tinapa, sardinas, tsaka Spanish style. Kasi kapag nagawa mo yung tatlong yun, ang dami mong putahing magagawang iba. Di ba? Hindi na agad dish na parang, okay, binigyan lang ako ni Ninong Ray ng 3 ways. Hindi. Binigyan ko kayo ng ingredient na ginawa pa nating ingredient na pwede yung gamitin ingredient papunta sa iba't ibang putahe, pare. Yung sa tinapa na yan, dahil pwedeng paggamitin yan. Yung tinapa na yan, kapag yan sinigang mo, ang sarap lalo niyan, pre. Kasi meron siyang kakaibang lasa, smoky, maalat-alat. Masarap yan, pre. At ang dami pang iba, di ba? So, i-try nyo to and maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo pang makapanood na may ibang video katulad dito, ayan, click nyo na yan. I love you, mga inaanak. Tara na, baby. Gawa pa tayo, baby.